nagbayad po ng 11K kahapon through GCash po. So, yan ba'y okay na kayong dalawa? Nagkaareglohan na kayo? Hindi pa po. Yan ang problema. Wala namang masama kung ikay magpakasal at maghanda. Basta't kung ano yung abot kaya, yun lang. Okay po, ang amin lang naman po na titigil na lang po yung napalaging pagpo-post niya sa Facebook kasi hindi nila mismo naintindihan kung ano talaga ang nangyari. Habang kumakalat sa social media, 4 na milyon na pala. Baka bukas pag-gising natin, 5 milyon. Bigyan mo ng pagkakataon maayos to. Baka hindi na kinakailan ilabas yung video. Kahapon, napanood niyo ho yung dalawang babaeng nagsumbong sa ere. Sa umpisa, hindi mo agad malalaman kung sino nagsasabi ng totoo. Maging malinaw na po. Unti-unti natin nakikita at nahubaran yung inarereklamo. Nangako kahapon sa bitag na babayaran ng nagrereklamong caterer si Irene. Tanong natin dito, talaga bang magbabayad ngayon? Bago lahat yan, may panoorin siguro. Ang nakaraan sa hashtag ipabitag mo. Ang iyo'y complete, full setup lang ng catering. Lahat-lahat, 47,000 pesos yung charge mo sa kanya. Hindi kasama yung food. Tama? Yeah. Alright. Meron ba kayong kasulatan o kontratang... wala. Okay. Sa 47,000 pesos na sinisingil mo sa kanya, ang nabayad niya is only 8,000 pesos. Nag-add pa siya ng 2,000. Tama? So, nakabayad siya ng 10,000. 37,000 na utang sa'yo? Yes po. Akala ko po, nagkaintindihan na po kami sa 21,000 po. Kaya nakapag-down po ako ng 10,000 po sa kanya. Okay, nung malaman mo na 37,000 pesos, hindi 21,000 pesos, anong nangyari? Sabi niya, i-detain daw ako kung wala akong pambayad at saka, so andun ang 39. So napaka-simple na setup. Sa police station, dumating tayo kasi ang venue din, hindi mo rin binayaran, di ba? Lahat ng mga supplier mo, makeup artist, lechon, lahat, hindi mo binayaran, di ba? Huwag kang na ikaw ang biktima dito. Mababayaran mo ba itong si Irene? Kahit anong oras po, babayaran ko siya ng 11,000 po. Can you go sa bahay kung alam mo kung saan nakatira itong si ano? Sir, alam ko po, 3 bisis na po yan palipat-lipat, sir, ng bahay, sir. Oh, nasaan ka ba ngayon nakatira? Ang gusto po ng ninang at ninong ko po, privacy lang po kasi may naghahanap po kami sa amin, hinahunting po kami. Kaya hindi kami makapagsabi kung saan kami nakatira. Pero anytime po. Alam mo anytime. ikaw, lokohin mong ninong mong panot, wag ako. Nakakahalata na ako, maayos ka. Payusin mo to. Bukas, iti-check ko. Transfer mo sa account ni Irene yung mga sinerbisyo niya sa iyo. Opo. Irene, sige, tingnan muna natin. Abangan. Ang sumbong muling iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Layunin po namin makalutas ng problema, hindi dagdag sa problema at hindi po namin ginagawang katatawanan o palabas ang problema. So ang gusto natin malaman kung nga ba'y nakabayad or napako yung pangako. Si Irene, kasama natin ngayon. Ayan. Irene, magandang hapon sa'yo. Magandang umaga pa rin, pero patanghali na. Magandang tanghali. Magandang tanghali. Okay, kumusta ka naman? Ikaw ba'y nabayaran na? Okay na ba yung problema natin? Ikaw daw babayaran niya ng 11,000 pesos kahapon. Gusto ko malaman kung totoo to. Yes po, nagbayad po ng 11K kahapon through GCash po. Alright, kung ganon, well, tinupad niya ang kanyang sinabi, ano? At ako'y nagpapasalamat na ginawa niya yan. So, yan ba'y okay na kayong dalawa? Nagkaareglohan na kayo? Hindi pa po. Hindi pa rin. Yan ang problema. Linya ng telepono, magandang tanghali sa'yo. Ako'y una sa lahat, nagpapasalamat na nakapagbayad ka ng 11,000 pesos tulad ng sinabi mo. Okay. So ngayon, parting dyan, yan ay nag-uumpisa na kayo na medyo nagkaayusan. Pero mas maganda siguro dyan, ayoko ng kalkalin pa. Pwede na ba kayong mag-usap na lang kung ano yung paano mo babayaran yung mga natitirang balanse mo pa kay Irene? Opo. Layunin kong hindi magpahiya, bagkus magkaayos. Pwede mo bang ayusin na lang to hanggat sa matapos na hindi naaabot sa akin? Opo, pwede naman po ako na makapag-settle dyan. Ang akin lang naman po, gusto ko lang po kasi po marinig po sa lahat na yan lang kasi ang pagkakaintindi ko.
Gusto ko lang po naman sabi sa lahat kung ano talaga ang nangyari. Kasi kung sa settlement lang po, wala naman po kasi kami hinangad. Ang amin lang po na ma-okay lang po. Naintindihan Opo. ko na gusto mong, pero sa susunod, magbibigay lamang ng suggestion, unsolicited advice, okay? Ibig sabihin ng unsolicited advice, pwede mong tanggapin, pwedeng hindi. Wala namang masama kung ikay magpakasal at maghanda, basta't kung ano yung abot kaya, yun lang. Okay? Opo. Para nang sa naintindihan ganun, ko po. wala kang obligasyon, wala kang pagkautangan. Marami kasi nagsabi, ang simpleng kasal basta't nagsasama ng maayos, mas mahalaga kaysa engrande pagkatapos naghihiwalay sa bandang huli. Siguro naman na pumasok na ako, ito na yung umpisa ng medyo magkaayusan kayo. Ang sa akin lang, Irene, baka medyo bigyan mo ng luwag itong baka naghahanap pa siya ng kanyang maibabayad sa iyo. Sir, kung sa pagkakaayos lang, walang problema doon. Pero yung kasing mga sinasabi niya kahapon na pinahiya ko siya doon sa mismo, tumatak sa isip at sa puso ko yon. Kasi kahapon binigay talaga niya na parang ako talaga yung ang grabing malaking kasalanan sa nangyari. Okay. Yun, nag-usap kami dyan sa labas, parking area yan, walang katao-tao. Ba't niya sinasabi, Okay. mayroon pang kain, nandyan yung mga in-laws niya, bakit siya ganyan kagaling gumawa ng istorya? Okay, So, gusto mo bang, Irene, humingi ng paumanhin sa isa? sa akin, Sir Ben, okay lang. Kahit hindi siya maghingi ng paumanhin, ang sa akin lang is bayaran niya yung lahat ng kulang niya sa akin, yun lang. Okay, sige. Kung ganon, mag-ayos na lang siguro kayo. Hindi na kita babalikan kung yung mga nasabi mo sa akin kasi hahaba pa yung istorya. Sikapin mo na lang, gawin mo na lang lahat ng paraan na magagawa mo na parang ayusin mo na lang itong si Irene para nang sa ganon, tapos na yung problema. Okay? Okay po. Sige, hayaan na kita. Ngayon, Irene, inaasahan ko na si tatawagan ka para ayusin na lang to. Opo. Ang amin lang naman po, titigil na lang po yung napalaging pagpo-post niya sa Facebook kasi hindi kami makahanap ng pera lalo kasi binabash kami sa social media. Kasi hindi nila mismo naintindihan kung ano talaga ang nangyari. Irene, narinig mo, baka pwedeng medyo tanggalin muna natin. Kung okay ba, hide muna natin. Huwag na natin munang palabasin para medyo kahit na paano makahanap sila ng pera. Kasi kung hindi, hanggat nandyan yung panawagan mo na, yung iyak mo sa social media, tumaas na ba? 3.1. Ano ngayon? Ilan na? 4M na siguro. Sus, Mariosep naman. Habang kumakalat sa social media, 4 na milyon na pala. Baka bukas, pagising natin, 5 milyon. Kawawa rin naman, mahihirapan sila magbayad sa iyo kasi parang nakaakma lagi, para mong sila pinaparusahan. Gusto niya naman makipag-settle, bakit kinakailangan ipalabas pa yung video na parang ang dating, hindi siya nagbabayad. Nagbigay na siya ng bayad. Bigyan mo ng pagkakataon maayos to, baka hindi na kinakailangan ilabas yung video. Sige po. Para nang sa ganun, i-hide niya muna yung 4 million na video na nandoon, umiiyak si Irene na hindi ka nagbabayad. Sikapin mo para tuluyan ng mawala yun. Kasi ang gusto lang naman ni Irene ay makuha lang naman na mabayaran mo yung kompromiso mo na para titigil na ngayon yung video na yung pinapalabas niya. Gusto ba, kung doon ho sa mga hindi nakapanood, pakita yung video. Ma'am, kini akong ihatag nimo pero i-Gcash na ako ang token para ma-10K ang akong balaryan, ang akong nabayad nimo. So ningko sige resibuhan di ka. Ni ana pagid siya. Ayaw na kong resibuhin, ma'am. Napaiyak na lang sa isang may-ari ng isang catering services, umari ng 3.1 million views. Sa 3.1 million views na yan, at sinasabi ko kung maaari, itago muna natin yung video na yan. Para nang sa ganon, yung inarereklamo, magkukusa na at naghahanap ng pera para bayaran. Hanggat nandyan yan yung video na yan, nakikita sa social media, hindi maganda kasi parang natutorture din yung may utang. Sana doon ho sa mga nanonood natin, wag natin po gagamitin ang social media na kung talagang ayaw magbayad, pwede. Pero kung nagkukusang magbayad, bigyan natin ng pagkakataon na ayusin para nang sa ganun, wag nang magkaparaon nagpapahiya. Magmo-monitor ako rito, Irene, kung maaari, bigyan mo muna ng pagkakataon si i-hide mo muna hanggat sa makabayad siya. Kasi nagpakita na siya ng goodwill kahapon.
Ngayon, nagsisikap sila na mag-produce uli ng anumang balanse. Okay? Po, Sir Ben, hide, hindi po ako ang nag-post ng video talaga po. Sino nag-post noon? Yung isang station from Cebu. O di gusto mo, manawagan ka, mag-post ka ngayon, sabihin mo, okay na, pumunta kami kay Ben Tulfo. Yung station sa Cebu na pinagkakitaan ka ng putok sa buong stasyon na yun, sabihin mo, itanggalin ang video dahil ikaw yun. Pwede ka magreklamo, pwede mo ireklamo yung stasyon ng radyo ba yan o sino man yung mga kolokoy niyan. Kaya kung gusto mo, tulungan kita ngayon, hambalusin ko pati yung stasyon ng radyo ba yan, television, kung sino man estas, hudas sa barabas sa tanas na yan, tinutulungan ng kita kasi pinalalala mo. Ganito lang, mag-post ka ngayon sa social media mo, sabihin mo, sa ngayon, napag-ayos kami ni Mr. Ben Tulfo sa Bitag at kasalukuyan, pinatatanggal ko sa lahat ng mga nag-post niyan, huwag nyo nang i-post yan. Tumulong na rin kayo. Ma-resolve ang problema. Kasi nagpo-post yan, pinagkakakitain ka. Okay? Kumikita sila sa away ninyo. Hindi ganon ang prinsipyo ng Bitag. Hindi ko pagkakakitaan ang sumbong ninyo bagkos inaayos namin kayo. Doon sa mga pendehong putok sa estasyon ng telebisyon, radyo man yan, balikan mo, manawagan ka sa social media, Iran, sabihin mo, nagkaayos na kami at nagbayad na at sinisikap namin na manawagan. Ikaw manawagan sa lahat na nagpo-post niya ng ikaw nang umiiyak dyan, na sabihin mo, iba yun. So kung maaari, tanggalin na nila. Dahil may aregluhan ngayon, may pag-aayos. Kung maaari sabihin nyo, wag nyo na kaming pagkakakitaan kasi pinag-ayos na kami ni Ben Tulfo sa Bitag. Yes. Alright? Kaya ikaw mismo, kung ayaw nitong sumunod tong istasyon na to, sumbong mo sa lakong pakilam sa istasyon na yan, ang gusto lang natin, maayos to. Okay ba si Erin? Opo. Okay. So, sige, sa susunod ha? Okay? Antabayanan natin to. Sigurado ako maayos to. Opo. Oh. Ganda pa ng ayos mo ngayon. Naka-red lipstick ka pa ngayon. Tapos nakalagay, my name is... Mukhang pang chef yan ha. Okay? Yes. Okay? Ayan, tumatawa ka na. Okay na yan. Sige, hayaan ko muna kayo at kami magmo-monitor lang hanggang sa maayos to. Okay? Regards muna lang ako sa bana ni mo ng pulis o niya sa anak ni mo. Niya, sige lang, relax ka lang. Ngisi-ngisi lang ba? Ayaw good mag... Yes. Ha? Okay na? Opo. Okay. Opo. Alright, salamat. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan, inaayos lang po natin, hindi natin pinagkakitaan, hindi natin pinagtatawanan. Kabahagi po tayo sa solusyon ng problema, hindi po ay dagdag sa problema. Yun ang paisaysay kung bakit na meron pong hashtag ipabitag mo.